Kung iyong mapapansin, halos karamihan ng mga aktivistang nagrarally na kontra palagi sa gobyerno ay nagmumula sa mga party list ng Congress. Kung ang mga party list na ito ay nakakapasok sa ating gobyerno, ano pa kaya kung maging senador pa ang mga ito? Lalo ng gugulo at ganito na naman ang mangyayari sa ating bansa. Tulad ni Risa Hontiveros na nagsimula sa aktivista, na ngayon ay isa ng senador na wala ring ginawa sa pwesto kung hindi ang mag-imbestiga, na hindi mo ramdam ang tunay na pagsiserbisyo sa ating bansa, na isa sa mga umuusig ngayon sa pamilya Duterte. Ngayon, konektado nga ba siya sa mga komunista? Eto, panoorin natin ang bidyong ito ni Ka-Eric. Ito naman ang mga hilaw na komunista. Ang mga hilaw na komunista ay sinipa din sa CPP, NPA, NDF. Itong grupo ng Akbayan. Nako. So tatlo yon. Hindi yan magkakasama sa isang organisasyon. Nagpapatayan dati yan sa panahon ng 1994 hanggang mga year 2000. Kaya Eric, maputol ko yung Sige, Akbayan yung kasama nila Dilima, di ba? Dilima at Hontiveros. Oo, Ang tawag naman doon mga hilaw na komunista. Hilaw pala yung mga yan. Kasi walang NPA ito. According to kay Eric. So, pwede yung tawaging impostor na aktivista. Hilaw na komunista, impostor na aktivista, kasi wala silang NPA. Pero gusto din rin nilang guluhin ng gobyerno. Ibig sabihin ngayon, magkakasama na sila ni Franz Castro, ni Raul Manuel at nila Arlene Rosas, posibleng sila ay nagkaroon ng tactical alliance.